mala David at Gulayat ang pakikipaghabulan ng mga barko ng China sa mga malilit na mangingisda ng Pilipinas. Sa Scarborough Shoal, ang ilan nga sa kanila halos dikitan at itaboy pa sa teritoryong pagmamayari ng Pilipinas. Hindi naman nagpatinag ang Philippine Coast Guard at BIFAR sa isinagawa nitong resupply mission upang higit ang soberenya ng bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Maaksyong habulan ito sa pagitan ng China Coast Guard na sakay ng rigid hull inflatable boat at mangingisdang Pilipino na nasa bangkang mangisda. Na nangyari nitong nakaraang Biyernes, 22 ng Setyembre, habang nagpapatrolya ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Bangkao sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pilit hinabol ang mangingisda hanggang magbaba pa ng isang rigid hull inflatable boat ang China na humabol na rin. Dumikit ang inflatable boat at muntik pang mabangga ang fishing boat. Pakay nilang itaboy ang mangingisda na sinusubukang pumasok sa loob ng Scarborough Shoal. May 10 minuto tumagal ang habulan. Ang matapang na mangingisdang ito ay si Arnel. Hindi ako makapasok dahil sa gan. Go na, go. Go daw, pinataboy ka? Opo, nataboy ako. Ayaw mapasok. Dalawang nakarpunta ka, inarangan mo ko sa bibibang ko, bali batangan ko. Manula ako, matras lang ako. Wala ba silang hawak na armas eh. Hindi man ako natatakot. Pero baka banggain pa kayo. Ayaw, bangga naman. Binabangga ang batangan ko eh. Binabangga? Opo. Buti hindi nasira. Ay, hindi naman. Iniminura ko naman. Ganito rin ang nararanasan ng ibang mangingisda. Lalo't bantay sarado ng mga barko ng China ang malaking bahagi ng Scarborough Shoal. Sinusubukan nating makalapit sa entrada ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal pero hinabol tayo nitong barko ng China Coast Guard na may bow number 3105. Matapos tayong mahabol ay hinarang tayo nitong pagkalaki-laking barko ng CCG. Pero bukod dyan, mayroon pang na dalawang CCG vessel ang nasa bisinidad at mayroon ding Chinese Maritime Militia vessel. Dumikit ang malaking barko ng China Coast Guard na nasa 18 metro lamang ang lapit mula sa sinasakyan naming barko ng BIFAR at may kitang kumukuha ng litrato ang mga crew nito. May naka-flash pang mensahe sa LED board ng CCG vessel na pinapaalis ang barko ng BIFAR. Ayon sa mga mangingisda, ang pagtataboy ng China ay abala sa kanila, lalo't sagana pa naman sa isda ang mismong bahura. Parang nakakasamang loob din sir sa atin to, tapos tinataboy tayo ng mga Coast Guard ng China. Laking tulong po sa amin yung bahura na ito. Gawang, lalo pag may masamang panahon, pwede po kami magkuble dito. Kaso ano nangyayari? Ngayon nga po, hindi kami makalapit. Malayo pa lang po kami, haharangin na kami nila. Natakot naman po kami. Yun lang po kami sa mga ganyan. O kaya uwi na lang po kami na walang mabitbit. Miso, wala kayong huli? Wala rin po sir. Bawal naman po kayo magkuble dito. Pag malakas yung panahon, may panahon, masamang panahon. Minsan uwi na lang na walang luhaan. Sa entrada naman ng bahura, may nakaharang na tali at boya na nasa 300 metro ang haba. Sa underwater survey, makikita ang mas makakapal na tali at kadena. Mapapansin din ang mga namatay ng coral sa seabed ng Baho de Masinloc. Ang aktwal na paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard at militia vessels nakuna ng PCG. Bagay na kinondena ng pamahalaan dahil napipigilan nito ang mga mangingisdang Pinoy sa pagpasok sa bahura. Kahit anumang bansa ang magpipigil sa mga Pilipino na mangisda ay violation of the UNCLOS and international law. So ito po ay kinukundina ng National Security Council. Ito po ay meron na po kaming ipapadala na report sa ating Pangulo tungkol dito. Tungkulin po ng NSC na laging ipaalam sa Pangulo yung mga importanteng kaganapan sa Ayungin man or sa Baho de Masinloc man or sa ibang lugar sa Kalayaan Island Group. At yan po, no? As far as the NSC is concerned, ay nakapag-report na po kami sa ating Pangulo tungkol sa isyong ito. Nagsagawa naman ang resupply mission ng BIFAR sa mga mangingisdang Pilipino na nasa Baho de Masinloc. 2 araw umangkla ang barko ng BIFAR. 300 metro lamang ang distansya sa bahura na nilapitan ng maraming mangingisda. Kinargahan ng libreng diesel ang kanilang mga bit-bit na container. Malaking bagay sa kanilang panatili sa dagat upang makapangisda ng mas matagal. Binigyan din ng BIFAR ang mga mangingisda
ng grocery items. Bilang pasasalamat, voluntaryong nagbigay ang mga mangingisda ng bahagi ng kanilang nahuli. Nabalitaan po lang namin sa radyo na may nangaya po sa amin na pumunta rito na mamimigay sila ng ayuda para sa mga bangka. Mas masaya po kami. Lalo pag nakarating dito. Pero sa hindi kalayuan kung saan nakaangkla ang BRP Dato Bangkao, makikita ang mga barko ng China Coast Guard at militia vessels na nagmamasid sa sitwasyon. Sa kabila nito, naging matagumpay ang resupply mission kung saan naabot sa higit 60,000 litro ng diesel ang naibigay ng BIFAR sa 54 na mother boats o daan-daang maliliit na bangka ng mga mangingisda. Bumwelta naman ang PCG sa payag ng China na political drama lamang ang kaganapan sa WPS. We don't do drama. We produce factual events, truthful narratives. We don't make up stories. The stories that we provide are all supported by pictures, footages, and again, that's not drama. That's purely a real story. May mga hamong dala ang presensya ng mga dayuhang barko. Hinaharap ito ng mga mangingisdang Pilipino hindi lang para sa kanilang kabuhayan, kundi para igiit din ang ating karapatan sa loob ng ating teritoryo. Sakay ng BRP Dato Bangkao mula rito sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Bayan.